Marcos pumupunta ng Thailand para sa party drugs. Grabe to. At eto, Marcos Jr. may inuupahang lalaki para bembangin. Tayo na mga balita to ngayon ah. Putangin na. Kawatan na. Adik pa. Bayot pa. At mga dokumento ni Yuse Cabral nawawala na. Naku po. Yan yung mga iba't ibang pag-uusapan ho natin ngayong araw mga banateros, mga kabiyaya. At syempre huwag nyo kalimutan na i-like and share etong video na to. At i-comment nyo na rin ang inyong opinion at ating babasahin niya later. English yun ah. Kamusta mga banateros, mga kabiyaya? Oo, at grabe yung mga January pero painit na ng painit ang usapang politics. At tayo nga wala pa ring pinagbago. Wala pa ring nakukulong. Malaya pa rin ang mga mastermind. Ganun kalupit. Sabi ni Marcos, ang ganda-ganda pa nung sabi ni Marcos, no? Walang magme-Merry Christmas sa inyo. Magme-Merry Christmas daw sa kulungan. Grabe, no? Pero hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong. Ang malupit pa dito, may kumakalat to na video na katulad na lang yan si yung isang engineer na involved sa flood control, walang posas. Samantalang yung dating major na sinampahan ng kaso dahil daw sa paghihimok na pag-akalas laban kay Marcos Jr. Nakaposas. Ang tindi, no? Yung mga kawatan, ganyan naman sa Pilipinas yung mga kawatan, malaya. Yung mga nasa laylayan lang, wala talagang ginagawa. At yun yung ginigipit at mga talagang kinakasuhan. Ganyan na ho yung kalakaran ngayon sa ating bansa. Kaya as usual, hindi na bago yan. As usual, hindi na bago sa ating yung mga ganyan eh. Oo, ito po si Marcos ngayon, patira-tira lang. Patira-tira lang. So mamaya papakita ko sa inyo yung mga yung mga pag-uusapan natin, no? Siyempre sa dulo ng video na to. Siyempre bago tayo mapunta doon, dito muna tayo sa mga iba't ibang balita. Kagaya lang nito na ICI ni Marcos Jr. tuloy kahit isa na lang ang matitirang membro. Ang inang yun. Talagang display na display ka dyan, sir, ha? Magkano ba bigayan dyan sa ICI? Ba't ayaw bumitaw nito ni sir? Nag-iisa ka na lang dyan, sir, oh. Nag-iisang puppet ka na lang ni Marcos dyan, mahiya ka naman. wala na nga nagtitiwala dyan sa ICI, nananatili ka pa. Hindi naman po ititigil kahit po sabihin natin na isa na lang. Ang miyembro, nandyan pa rin naman ang executive director, patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Tangin ng ICI na yan. Biruin mo yun, ha? Tangin na pinagbintangan or idineklar ang pork barrel king si Sandro Marcos. Tapos, doon siya nagpa-imbestiga sa isang sabihin na nating private investigator na kung saan na yung kanyang tatay ang bumunon. Ang galing, di ba? Tignan niyo kung doon pa lang pinakita nila sa atin kung paano nila tayo lokohin, paano nila tayo gawing mga tolonggis. Buti na lang hindi tayo kasing tolonggis nila na hindi tayo maniniwala sa mga ganyang estratehiya nila, no? Pero ako, sir, kung ako sa'yo, alis ka na rin dyan. Yung pangalan mo, tatandaan ng taong bayan yan habang buhay ka nilang kakasuklaman. Tandaan mo yan. Chanticleer, proud na proud pa rin. Nag-iisa na nga lang membro niyo dun sa ICI. Proud na proud ka pa. Dito naman tayo. Uy, grabe, palakpakan. Different survey, same trend.
Ano to? SSWS. -3. Pulse Asia, -15. Ano tong isa? Public Asia ba to? Tama ba? Public, ano? Publisha? Hindi ko makita masyado. Wait, lakayan nga natin. Publisha ba? Publisha. Tingnan natin, Publisha ba? Publicus. Ayun, Publicus Asia pala, oh. Publicus Asia 7 -27. Tangina. Hoy Marcos, bumaba ka na, nakakahiya ka na, oh. Tignan mo yung ano, puro pa minus. Ikaw lang ang nagbubukod tanging presidente na ano, na imbis na pataas yung ratings, pabagsak. Putang ina. Puro -3, -15, -27. Eh, sayang yung binabayad nyo sa mga vlogger. Hindi naman pala napapakinabangan. May isang vlogger nakabili na ng Mustang, oh. Ang laki-laki ng binabayad nyo. Tapos yung pangbubulag nyo sa taong bayan hindi affected. Hindi, tawag dito, hindi kinakagat ng taong bayan, hindi kinakagat ng masa. Yung mga pakulo nyo doon sa mga vlogger nyo. Tingnan mo yung ratings mo, bagsak pa rin. Tangina naman. Sa susunod kasi kukuha kayo ng bagay. Eh sino ba naman makukuha yung mga vlogger na maayos-ayos? Eh wala talagang, kung matino ang pag-iisip ng vlogger na yan, eh hindi naman papayagin na kumampi sa inyo agad. Kahit sabihin pa natin tapalan nyo ng malaking pera. Pwede siguro, tatahimik. Oo, pwedeng ganun. Tatahimik ka na halimbawa hindi ka na babanat sa administration, magmukbang lang yun, so okay siguro. Ako mababa lang naman talente ko, siguro mga 20 million. Wow, sikat ka ba? 20 million no? Para ano na, magmumukbang na lang ako. Bayad na lahat ng utang ko nun. Grabe, kawawa naman tong presidente nyo. Tapos sasabihin nyo, eto nagpapanalo sa mga Duterte. Eh yung sarili niya nga hindi niya mapanalo. Ayop na yan. -3, -3, -15, -27. Kahit na mag-30 sana eh. Di alam niya itong mga survey na to. Ano to dati? Kay Martin Romualdez to eh. Diba kahit pa paano mataas-taas si Marcos, putang ina wala. Lalong bumagsak kung sa bagay, kahit naman manawagan tayo ng manawagan na bumaba na siya sa pwesto, itong si Marcos Jr., sabi nga ni Ma'am Cathy Binag, diba, yung mga nagpupulburon daw, wala daw pakialam yan. Lalo't kapag pinagsasabihan mo sila, ang feeling nila sa iyo ay mortal ka na nilang away. Di sa totoo lang yung kay Pangulong Duterte nga dati, tsaka yung sinabi ni Amy Marcos na tumigil na magbago na, hindi naman totaling hindi naman kasiraan yun pagpayo. Payo ng isang ate, payo ng isang kuya, kagaya nung kay Pangulong Duterte, di ba? So, sa mga ganitong tao kasi wala daw kasi pinapakinggan yan. Feeling nila, sila lang lagi yung tama. At feeling nila kapag kinikare mo sila, parang feeling nila kalaban ka nila agad. Ganun ang mindset niya. Pero, baka Marcos, baka mapunta pa sa one survey to ha. Sa one survey tuloy. Sa +1 ha? Oo. Puta na pag +1 ka. Kahiya ka na nun. Tigilan mo na yan, dong. Grabe. Tapos sino nag-edit nito? Ba't parang nasa langit? Gago yung background nito ha. Hoy, sino nag-edit nito? Tangina yung background niya, parang nasa langit na si Marcos ha. Tapos dito kamukha niya si parang pinagsamang Lisa tsaka Marcos ang mukha
Dapat hindi langit. Hindi naman pupunta sa langit to eh. Sa impyerno mapupunta to. Dapat yung background, apoy-apoy. Di naman mapupunta to sa langit. Tigilan nyo nga ako. Ay nako. Pati ba naman yung background pinagtripan nyo? Oh. Ay ano to? Ay ito pa rin pala yung kanina. Oo. Nandito tayo. Ayan. Alam ko ang amoy ng isang bansang naghihingalo. Naku. General Romeo Browner Jr. inaamoy ko ito muli. Sa pagkakataong ito, ang kaaway ay hindi dayuhan. Sa pagkakataong ito, ang kaaway ay nasa loob mismo ng ating tahanan. Naku. Malalim yung bitawan ni dito ha. Pang Fernando po Jr. yung bitawan ni dito ni Manong Chavit ha. Hindi tsaka ito may punto naman talaga naman dito si Manong Chavit na hindi talaga mga bukod sa dayuhan ng ating mga kalaban minsan yung kapwa pa natin Pilipino. Kung sino pa yung kapwa Pilipino, kung sino pa yung lehitimong Pilipino, sila pa yung sumisira sa bayan natin. At sa panahon nga ngayon talaga, yung bansa natin naghihingalo. Bakit ko ba masasabing naghihingalo? Mamaya papakita ko sa inyo. Para isampal ko sa inyo kung paano naghihingalo yung bansa natin. Baka lumabas na rin dito maya-maya. Eto. Jackie Claire Castro. Nagtataka kung bakit galit ang mga nagsasabing hindi tumupad sa pangako ang Pangulo. Wala naman siyang binanggit kung sinong pangalan eh. Ha? Ante Claire, ano? Ante Claire, nabuang ka na, day. Ito, nagtataka kung bakit galit ang mga nagsasabing hindi tumupad sa pangako ang Pangulo. Lang matuwa kami, peste ka. Pesting yawa to. Katulad na lang yan, Auntie Claire. Pinangako ni Pangulong Duterte dati nawawakasan niya ang droga sa Pilipinas. Tinupad niya yun kaya hanggang ngayon mahal na mahal siya ng taong bayan. Si Marcos asan na yung 4 pesos per pamasahe sa jeep, 20 pesos per kilo ng bigas. Itutuloy yung build project. Asan na? Nga. Pustangin na sino matutuwa doon? Tapos katwiran mo, wala naman siyang binanggit kung sinong pangalan eh. Tutay na basta na lang si Claire no? Na lang siya eh. Dapat ito yung ang ibansag natin kay Auntie Claire. Pambansang mema. Mema sabi lang. Tingnan mo yung pahayag niya. Wala naman siyang binanggit kung sinong pangalan. So ibig sabihin kapag nangako ang Pangulo, kailangan babanggitin niya yung mga pangalan ng bawat Pilipino. Ganun yun, ang dami namin. Baka yung talumpati niya, imbis na 1 hour lang, maging 10 days. Hayop ka, Auntie Claire, ano nangyari sa'yo? Walang yato, bangag ka na rin. Sira ulo, putik. Wala naman daw binanggit na pangalan si Marcos Jr. Ayop na yun. Kaya nga pangako eh. Tapos sasabihin walang binanggit na pangalan. Kapag nangako ang isang presidente, pangkalahatan yung pangbuong bansa yun, tanga. Tanga mo. Presidente nga ni. Auntie Claire, presidente nga ni. Alam mo ba, naintindihan mo ang Pangulo? Alam mo ang ibig sabihin ng Pangulo? Pag nagsalita ang Pangulo, pag nangako ang isang Pangulo, pag nangako ang isang kandidato sa pagkapangulo, ay pangkalahatan yun. Utang na babanggitin niya isa-isa bawat pangalan ng mga Pilipino? Gago ka ba? Pula kang butang. Pangit na, bobo pa. Sorry. Sorry guys ha, sorry ha. Inisipon ako sa Auntie Claire. Ito na yung sinasabi ko. Diba ito yung sinabi ni Manong Chavit? Na naghihingalo ang Pilipinas. Sabi ni Manong Chavit, eto yan.
17.67 trillion utang ng Pilipinas. Palakpakan. Ang sagana ng Pilipinas, ang yaman. Ang yaman natin sa utang. Grabe, no? Pinakamataas sa kasaysayan, umakyat sa 17.67 trillion ang kabuuang utang ng Pilipinas sa katapusan ng Nobyembre 2025. Ayon sa Bureau of Treasury, pinakamataas na antas na naitala sa kasaysayan. O sasabihin na naman ng mga tanso vlogger dyan, kay ano yan, kay Duterte. Si Duterte ang ano niya, nang nagpautang ng malaki. Paalala lang po 4 trillion ang nautang ng Pilipinas nung panahon ni Pangulong Duterte sa loob po ng 6 years. At partida po may nangyari pong pandemya sa buong bansa, hindi lang sa isang city, hindi lang sa isang barangay, kundi sa buong Pilipinas. Samantalang si Marcos Jr. na magpo 4 years pa lamang na na tawag dito na presidente ay meron ng sandamakmak na utang sa Pilipinas na wala naman nangyayaring proyekto. Proyekto. 17. Kasi naiwanan ni Pangulong Duterte yan 11 ata eh. Hindi ako nagkakamali. I-type natin. I-type natin ha. Okay. Ito. Yan. Oo nga. 11 trillion ng naiwang utang ni Pangulong Duterte. Bukabuuhan na yun ha. Yung 11 trillion na yun, hindi lang sa Duterte yun. Kundi lahat, kay Gloria, kay Ninoy, kay sa Aquino, kay Ramos, kay Erap. Sa kabuuan na po yun, sa kabuuan hanggang doon kay Emilio Aguinaldo yun. Hindi lang kay yung 11 trillion na yan. So 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Utang ina. Magsi 7 trillion na ang utang ng Pilipinas simula nung umupo si Marcos Jr. at partida magpo 4 years pa lamang siya. Magkakatotoo yung prediction ko 20 trillion to 25 trillion ang iiwang utang ni Marcos Jr. sa bansang Pilipinas. Ayan ulit-ulitin ko yan Mukhang mabibreak ko yung mukhang mahuhulaan ko, Marcos Naaabot ng 20 trillion ng utang ng Pilipinas pag alis mo sa posisyon. Matindi. Kaya ang bansa natin naghihingalo dahil dito sa utang na to. Kaya nga sabi ko nga sa inyo etong utang ng Pilipinas, number 1 natin din itong number 1 din ho nating silipin to. Kasi nga, biruin mo, halimbawa, may pondo, sabihin na natin yung 6 trillion na budget sa 2026 ay malinis. Malinis yan. Paano tong mga utang na to? Halimbawa, uutang ulit si Marcos Jr. ng 1 trillion. Sabihin na natin 2 trillion. Saan mapupunta yun? Yun yung tanong dun. At ito rin dapat tinatanong natin to. Kasi nagpo-focus lang tayo sa flood control. Diba? Sa 2025 national budget. Nagpo-focus tayo sa 2026 ay yung utang. Bakit nagkaroon ng utang ang Pilipinas na wala naman natutupad na proyekto? Baka sabihin ng mga loyalistang tanga dyan. Yung Bukana Bridge. Baka yun yung pinagastusan yan. Bukana Bridge ba? Pangina kasi minsan ito hirap sa akin guys, makakalimutin ako Oo, pasensya na kayo Bukana ba? Tingnan ko nga kung ito Bukana Bridge. Tama, Bukana Bridge sa Davao Bukana Bridge sa Davao. O baka sabihin nila yung wait lang budget. Magkano ba budget ng Bukana Bridge?
Putang ina. Ay, sorry. Nagkamali ako, no? Magkano ba budget ng Bukana Bridge? Tingnan natin, ha? Budget. Tingnan natin, ha? Ang budget ng Bukana Bridge ay 3.126 billion. Billion lamang po ang budget ng Bukana Bridge. At ito ay mismong pera ng China. Wala hong ginastos dyan ang Pilipinas sa Bukana Bridge na yan. Yan po ay lahat po ng gastos dyan ay galing sa China. So baka mamaya sabihin ng mga loyalistang tanga dyan, kaya lumaki ang na yan dahil sa Bukana Bridge. Ha? Ay nako. Ang lapit mo. Tayo na mag-18 trillion na utang ng Pilipinas, kawawa. Ang tanong talaga dito, saan napunta yan, 'di ba? Saan napunta yan? Una-una, kung umutang ka ng malaki para may punuan ka sa isang halimbawa sa PhilHealth. Gusto mong punuan ng pagkukulang sa PhilHealth. Siyempre, anong gagawin mo? Utang ka. So, kahit paano, naiintindihan natin yun kasi may pinaglaanan ng pera. Kaso ito wala naman eh. Hindi nga natin alam kung nasan yan eh. Nagugulat na lang tayo, may babalita na ang taas na ng utang ng Pilipinas. Samantalang yung mga proyekto dyan, no? Putol-putol. Mga proyekto pa nung nagdaang administrasyong Duterte. Hanggang ngayon wala pa rin, hindi tinuloy. Okay sana kung may pag-upgrade, may pag-usbong ang mga proyekto sa bansang Pilipinas, kaso wala naman eh. Yung taong bayan kulang-kulang, wala silang mga trabaho. Walang maibigay na magandang na patrabaho ang gobyerno sa kanila. 'Di ba? So, saan napupunta yan? 17 trillion na yan. Na mag-18 trillion na. Baka sa kalahating sa kalahating taon na to, baka umabot na to ng 18. Grabe, no? Lakas mo, Marcos. Hindi na kayo maghihirap. Sa totoo lang, ha? Yung pamilyang Marcos sa nangyaring nakawan ngayon, hindi na sila maghihirap habang buhay. Kahit humiga pa sila sa bulburon. Sa daming perang nawawala ngayon. Trilyones. Dito pa lang magsi-7 trillion na ang nadagdag sa utang ng Pilipinas. Saan napunta yun? Trillion po ito, hindi po ito bilyon. So talagang hindi na sila maghihirap kahit kailan. Kahit si Sandro Marcos, marami ng panglalaki. Ay. Sorry. Marami ng pang party sa Thailand. Okay? Grabe, lupit nyo talaga. Ito pa malupit. 59.35 piso muling bumagsak sa pinakamahinang antas kontra dolyar. Grabe, no? Isang malinaw na senyales ng patuloy na pressure sa lokal na ekonomiya habang nananatiling malakas ang dolyar sa pandaigdigang merkado. Tangina, no? Kawawa, guys. Baon na nga tayo sa utang, ang baba pa ng palitan ng sa atin. Wala na talaga. Ewan ko na kung saan tayo mapupunta nito. Nakakatakot na. Ito, ano to? Montulpo, dismayado sa napakong pangako ni BBMG. Sige, Mon, ano mo lang, supportahan mo lang. Huwag mong kalabanin bossing mo. Galang, support ka lang dyan. Pare-pares naman kayong mga Mongoloid. Sorry. Hindi ganun. Pare-pares naman kayong mga may mga saltik sa utak. Diyan ka lang. Ang pinakamayamang korap na kontraktor ay si CWS Party List Congressman Edwin Guardiola. Anong nangyari sa pangako ni Marcos na before Christmas? Ang una mong dapat din tanungin diyan, kapatid mo.
patanong mo sa kapatid mo na bakit ganyan si Marcos. Mga tropa pitch niya yun eh. Oo. At bakit? Bumabaliktad ka na ngayon akala ko ba ang galing-galing yan? Akala ko ba lakas-lakas niyan ni Marcos Jr.? Anong meron? Ba't parang bumabaliktad ka ngayon? Wala na kayong Wala na kayong budget? Wala na kayong pundo? Tinanggal lang kayo ng pundo kasi bagsak ang ratings. Bakit tinanggalan ng pundo? Kasi wala nang ratings. Ang lupit, no? Kung tayo sasalita ng si Montulfo, hindi ka ba nanaginip? Hindi ka ba hindi ka ba nilalagnat? Hindi ka ba baka nauntog ka? Baka nag-uulyanin ka na. Kamakailan lang hanga ka kay Marcos Tapos ngayon dismayado ka na? O baka naman nagpapataas ka lang ng talent fee. Ikaw Yung mga ganyan strategy, alam ko na yan Montulfo Tangina, ngayon bubanat-banat ka na. Para masabing nasa gitnaan ka? Ikaw ay neutral? Ulul, alam namin ng baho nyo. Alam na namin yan. Kabisado na namin yan. Tigilan mo na yan dito naman tayo. Supreme Court petition. Hinain laban sa 125.5 billion appropriation sa 2026 Gen Appropriations Act. Nagain ng petisyon sina Congressman Edgar Irice at ML Party List Representative Saba Queen Laila de Lima. May Saba Queen pa. Upang questionin ang 100 billion pondong hindi umano malinaw ang pinanggagalingan at paggagamitan nito. Alam mo, Marcos, minsan kasi yung mga galamay mo katulad ni De Lima, ambun-ambunan mo kasi. Baka wala pang lalaki yan. Mga walang pang lalaki yan. Minsan ambun-ambunan mo tuloy kumukokak. Eto si Edgar Irice, hindi ko alam kung anong partido nito. Kung eto ba ay sunod lang sa Agos o eto ba ay kakampi ng mga Pilipino. Wala, minsan kasi iba din ng tono ng pananalita nito Tapos ngayon kasama niya pa si De Lima. Something smell fishy. Parang may malansang naamoy. No? Pero okay yan. Maganda yung ginagawa nyo na yan, dito naman tayo. Uy! Ano to, Netflix? Ay, kala ko Netflix na yung i-update mo, Marcos Gulat ako sa iyo Kala ko Netflix na eto. Marcos Jr. inulat ang one-time amnesty sa PhilHealth. Gawain ba talaga ng presidente to? Parang naiwagaan na ako kay Marcos Siguro Marcos, dati pangarap mo maging news anchor. No? Inulat ni Pres Marcos Jr. na inutusan niya ang PhilHealth na magpatupad ng general amnesty para sa mga employer, negosyante at self-employed na may hindi na bayarang kontribusyon. Inutusan? Wait lang, Inutusan mo ang PhilHealth na isagawa yan. Pero hindi mo ibinabalik yung pondo ng PhilHealth. Ito kasing kabayaran sa mga kontribusyon ng mga self-employee, ng mga employer. Paano gagawin ng PhilHealth 'yan? Paano gagawin ng PhilHealth 'yan
Eh hindi mo nga ibinabalik yung pondo ng PhilHealth. Aber? Ano to, pangtabon doon para lang masabi mo na wala kang kasalanan at ang PhilHealth ang may kasalanan? Ganun ba? Kasi ang pagkakaalam ko eto, automatic na ginagawa ito ng PhilHealth. Eh kaso, paano gagawin ng PhilHealth? Eh kung nakulang nga sila sa pondo kasi hindi mo naman binalik yung kung hindi ako nagkakamali, 84 billion na pondo ng PhilHealth. Tapos pinangakuan mo sila na ibabalik mo yung 60 billion, hanggang ngayon, wala pa rin. Ululan na naman to. Sabi ko sa'yo, Netflix na lang ibalita mo sa amin kung anong magandang mapanood na movie, anong magandang movie na may yung season, yung by episode. Kung ano yung mga mapapanood namin doon, ano yung kakaabangan namin doon sa movie na yon. Siguro mas bagay ka doon kasi ito, automatic naman tong ginagawa ng PhilHealth. Hindi na ito dapat iutos sa kanila. At hindi na kailangan pang antayin na iutos sa kanila dahil kusa nila talagang ginagawa yan. Ewan ko sa'yo, Marcos. Marcos, anong tumama sa loto? Sa ending. Anong tumawa? Kasi laban ng Hinebra at saka San Miguel Tumaya kasi ako kahapon magkano din yung tinayaan ko? Nasa nasa 50 pesos per number. So 150 yun. Pag tumama yun, may may 10,000. May 10,000 pesos ako, Marcos. Tawag dito. Anong tumama sa ending? Sa PBA, alam mo ba sa PBA? Kasi baka may alam ka Gusto ko lang itanong. Sa loto, anong lumabas sa number? Hindi kasi ako nakapanood kahapon kaya baka sa'yo ko na lang tatanungin Oo, dito na tayo. Lahat na lang ina-update mo. Yung hindi mo trabaho, yun yung tinatrabaho mo. Pero yung trabaho mo, ayaw mo trabahuhin, leche ka. Wisit na to. Ang gusto namin, ipakulong mo pinsan mo at bumaba ka sa pwesto mo. Pero hindi mo ginagawa. Ginagawa mo, yung mga bumabati ko sa'yo ang kinukulong mo. Yung pinsan mo, malaya, sarap buhay, higa pera. Higa pera, taong bayan. Pero ikaw hindi. Bigla ko naging Bombay. Ay naku, Marcos, ewan ko na lang sa'yo. Ito pa, isa pa. Marcos Jr. Sa mga general, bantayan ng pondo ng bayan. Ay! Nahihiwagaan na ako dito kay Marcos. Bantayan ang pondo ng bayan. Ibig sabihin, kapag nagkaroon na naman ng nakawan sa 2026 national budget, ang ibig mong sabihin ay ang sisisihin namin ay yung mga general. Kasi sila yung nagbabantay ng ng pondo ng bayan. Higit pa sa pagiging tagapagtanggol ng ating bayan, kayo rin ay dapat maging tapat at katiwala na nagbabantay sa pondo ng publiko. By Pres Marcos Jr. O, sinabi niya yan So ibig sabihin, nung nagkaroon ng nakawan itong 2025 national budget, so isasama din pala namin yung mga general, ganun ba? Anong kinalaman ng mga general dyan? Sa budget na yan, una-una ikaw yung pumipirma dyan. Kayo, sa inyo dumadaan yan sa mga sa Congress, sa mga senador,
Sa'yo, lalo ka na. Anong kinalaman ng mga general dyan? Sagot! Tanginan to ni Marcos Jr. Ano nangyari sa'yo? Ano, lalaan niya na ano? Di sa totoo patagal ng patagal si Marcos. Ang lalaan niya na. Tigabang bantay ng pondo na rin pala ang ano ngayon. Sabagay, so ibig sabihin, kakampi mo ang mga general. Kasi, bakit hindi sila kumokak nung nagkataon na maraming nakawan na nagaganap ngayon? Ganun ba? Ay, ito si Marcos, nilalaglag yung mga sila Browner, oh. Kung may laglag si Browner, so ibig sabihin, pinabayaan lang ni Browner na magkaroon ng nakawan. Sabi mo, pagbantay din pala sila ng pondo, eh. Ay, nako. O, eto na, dito na tayo sa dito magugulat kayo dito, guys. Oo, may bayot sa Malacanang. Ayan, oh. Ayan, oh. Yusek Claire Castro, pinasinungalingan ng paratang na bakla ang Pangulo. Tangina. Adik na. Kawatan pa, bayot pa. Nasa sayo ng lahat, girl. Totoo ba to? Ay. Mariing pinasinungalingan ni Malacanang nang Malacanang ang mga bagong paratang laban kay Pangulong Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos kaugnay ng expose ng American basis blogger na si Den Change. Paano mababasa niyan? Den Change. Basta yun na yun. Na ibinulgar ang umano'y lalaking kinokontrata upang tirahin si Marcos. Yak! Yak! Totoo to? So, ibig sabihin dalawa. Tumitira si Marcos, nagpapatira siya. Tanginang yan. Gagi. Ang lala nun. Tumitira ka na, tas titirahin ka pa. Double ah. Yak! Sinong lalaki yun? Tinutumbungan si Marcos? Kaya siguro ganun yun eh. Ay, nako. Tangina. Dito pa tayo. Ito pa isa. Palasyo nananawagan ng agarang aksyon sa bagong paratang kay Lisa at Marcos Jr. Naglabas ng pahayag si Palace Press Officer Claire Castro Chakidal matapos akusahan ng isang vlogger na si Den ang Pangulo at ang First Lady na umano'y paggamit ng illegal na droga at pagkakalat pa anya ng di umano'y malisyosong litrato na inuugnay sa sexual lifestyle ng dalawa. Wait lang ito Kay Pangulong Duterte noon, dahil wala silang bukod sa mamamatay tao, lagi nila sinasabi yan. Nasabihan din si Pangulong Duterte noon na babaero. At inamin yun ni Pangulong Duterte. Babaero ako, bakit? Sabi, ayan naman gawin mo dito. Di ba? Kay, kay Mike Enriquez ba yun na interview? Dito naman, itong ganitong issue. Bakit kailangan sagutin ng palasyo kung hindi naman totoo? Hindi ko sinasabing pinapaniwalaan ko tong vlogger na to. Hindi ko siya kilala. Pero bilang parang nakakagulo lang sa isipan na kung hindi naman pala totoo itong issue na to, bakit nagkakandara pa ang palasyo na aksyonan ito? Una-una, bilang isang kilalang personalidad, nandiyan yung mga talaga, lalo't presidente ka, lalo't
asawa ka ng presidente, may mga bagay-bagay talaga na mga lumalabas ng mga ganyang issue. At hindi may iwasan yan. Yung iba nga mas matindi pa dyan eh. So hindi naman yan nakakasira sa imahe ng isang tao kung hindi naman din totoo. Ngayon, bakit pinatulan ng Malacanang itong issue na to? So ibig sabihin totoo? Ang hirap. Auntie Claire, sa totoo, sinawa na ako sa'yo. Ultimong ganyan, hirap na hirap ka nang ipagtanggol sila. Sabihin, eto hindi po ako 100% na naniniwala dito. Yung about sa sexual lifestyle ng mag-asawang Marcos, wala akong pakialam dun. Hindi na sa... eto no open po pero wag po kayo ma-open dito sa sasabihin ko, pero wala po akong pakialam kung halimbawa magtutuwad-tuwad sila, magbembangan sila left and right, anong position nilang mag-asawa. Wala akong pakialam dun. Kasi hindi naman sakop ng hindi naman sakop ng problema ng Pilipinas yun. Ang dito, yung about dito sa droga, pwede. Kasi nga, syempre, kung adik ang namumuno sa bansa mo, hindi pa pwede yun. Yun, talagang may pero sa sexual life, wala tayong pakialam dyan. Ang isa pang inaano dito is bakit parang todo depensa ang palasyo? Lalong-lalo na to si Auntie Claire. Baka magulat kami, Auntie Claire, ha? Itutuloy ko ba to? Ako'y tuloy. Baka tumatatlo kayo, ha? Bakit alam mo ang Auntie Claire, bakit alam mo ang sexual lifestyle ng mag-asawang Marcos? Auntie Claire, umaming ka. Kasi dapat ang sasagot niyan si Lisa. Diba? Dapat si Lisa ang sasagot niyan. Bakit si Auntie Claire ang sumasagot? Baka naikisip-sip ka rin, ha? Di, tsaka itong mga ganitong bagay, kung hindi naman to totoo, ba't kailangan sagutin ng Malacanang? Kay Pangulong Duterte dati, ang daming mga guys yung ganito. Diba? Ang daming mga ganyan, pero alam naman na natin kung ano man yun. Yun ay isang chismis lamang about sa sexual lifestyle nila. Pero bakit affected ng palasyo, no? Bakit kaya? Ang katanungan niya, bakit affected kayo? Nagdududa na ako kay Auntie Claire. Hindi kaya ginampanan niya na talaga yung binansag ko na second lady? Hindi kaya ginampanan niya na talaga yun, no? Utangin na, sumisip-sip ka na sa betlogs niya na. Yak! Ew! Duh! Alam niya no? Alam niya sexual lifestyle lang usapan. Ang makakasagot lang yan, si Marcos at si Lisa. Ba't alam ni Auntie Claire? Okay? Oo. Baka nagtatatluhan sila. Malay natin. Bago tayo mapunta doon sa topic na si Sandro Marcos ay pupunta ng Thailand para sa mga party drugs, mapuntahan muna natin itong Cabral Files na mga nawawala na daw. So panoorin po muna natin. Depensa raw para sa yumaang si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral at hindi ebidensya ng katiwalian ang tinaguriang Cabral Files, ayon po yan sa kanyang abogado. Pero nawawala na ito bago pa ma-turn over sa kanila. Nakatutok si Maki Pulido.
Para raw sa yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral, ang mga hawak niyang dokumento na tinatawag ngayong Cabral Files, hindi ebidensya ng katiwalian, kundi ebidensya na wala siyang kinalaman sa anomalya sa flood control projects. Ayon sa kanyang abogado, ito raw ang dahilan kaya magto-turn over dapat siya ng 6 na kahong puno ng dokumento kina Attorney May de Vinagracia. Pero sabi ng kanyang abogado, hindi raw ito na turn over sa kanila at ngayon nawawala. Those documents would show na talagang she was just really following orders. Coming from Secretary Bonoan, those orders, mga instructions, directing her to vet and review certain projects if it's qualified for funding. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, itinuro si Cabral ni dating DPWH Undersecretary for Operations, Roberto Bernardo, bilang mastermind ng kickback scheme sa DPWH. Sinabi rin noon ni Bernardo na may kapangyarihan si Cabral na magdagdag, magsingit o magbawas ng mga proyektong popondohan sa National Expenditure Program. Itinanggi raw ito ng kanyang kliyente, ayon kay de Vinagracia. Ang sinasabi niya, hindi niya alam. Kasi kung meron man, mangyayari yan siguro sa awarding or sa implementation. But hindi kasi siya naging she was never a district engineer, she was never a director, kumbaga never siyang naging so hindi niya alam yung nangyayari sa mga district engineering offices and regional offices. Ang merong jurisdiction dito, the person who has supervision and control over these offices are the undersecretaries for operation. Wala rin daw tinanggap na kickback si Cabral. Wala raw mga mansyon si Cabral at simple lang ang buhay ng kanyang 2 anak. I went to their house in Tatalon. Hanggang namatay siya, dun sila nakatira. Kung meron siyang 20 billion, meron siyang house in Forbes, meron siyang house in Corinthians, bakit niya patitirahin doon yung mga anak niya? And you can also verify saan nagtatrabaho yung mga anak niya. Yung isa, ang description niya sa sarili niya, I'm just a cook in a hotel. Not even a chef. Yung isa naman is a salary grade 11 employee of the government. Okay. Bago siya natagpo ang patay sa ilalim ng bangin sa Benguet noong Disyembre, may mga nauna na raw ginawang tangka sa kanyang buhay si Cabral matapos siyang idawit ni Bernardo sa Senate hearing. Lagi niyang tinatanong sa akin, pinapatawag ba si Secretary Bonoan? Bakit merong mga offers of immunity dun sa mga tao who already admitted their participation in the scheme? She felt abandoned, parang she felt that she was being made a scapegoat. Sabi rin ng abogado ni Cabral, handa raw sana siyang humarap sa pagdinig noon ng ICI, pero hindi raw nito natanggap ang imbitasyon ng komisyon. Sumulat pa sila noong December 15 sa ICI para iparating ito. 3 araw matapos nito, namatay na si Cabral. Para sa GMA Integrated... Alam niyo ito yung about dito, hindi pa pwedeng masasabing hindi damay si Cabral sa isyong to. Kalokohan mo yun, hindi pa pwedeng ganun. Pangalawa, hindi rin po sapat na dahilan porket sa cook or isang cook ang isang anak ni Cabral o kung saan sila nakatira. May mga tao kasi, katulad na lang halimbawa mga diskaya. Yung mga diskaya kasi bulgaran sila, magyabang or sabihin na nating mayabang sila. Binubulgar nila yung yaman nila. Diba? What if na hindi ganun si Cabral? Na talagang sa sobrang, syempre alam niya na rin na madadawit siya sa mga ganitong bagay bandang huli. Kaya hindi siya masyadong nag-expose ng mga ari-arian or kung ano mang yamang meron sila. Pero yun nga, hindi po natin pwedeng sabihin na hindi siya damay dito. Hindi damay sila dito dahil bago makuha ng bago maano yung mga budget na yan, yung mga project na yan, nandyan si Cabral at si Bonoan. Silang dalawa, dawit sila dyan. Hindi pa pwedeng hindi. Doon naman sa dokumentong mga nawawala,
May kutob ako dito kasi ang kutob ko dito baka baka pag inilabas na yung mga dokumento na hawak ni Cabral, sasabihin ng iba niyang gawa-gawa lang ng yan. Pwede nilang sabihin yun na yung hawak ni Libiste, gawa-gawa lang yan. Hindi yan yung dokumento ni Cabral. Pwede nilang gawin yun Pwede nilang gawin yun bandang huli. Sa totoo lang. Samantalang, bago ang matapos ang istorya, mapunta tayo dito sa panglalalaki ni Sandro Marcos sa Thailand. Ito kasi yung picture na kumakalat. Ayan. Ang sabi, boom! Agoy, Rudy! Ayan na, Sandro Marcos nyo. Lagi sa Thailand for drug parties, kaya pala malaki ang aibag. Uy! Grabe naman kayo sa malaki aibag. Ako ang laki-laki ng aibag ko, di naman ako adik. Ano tong parang ID na to? Tingnan na natin tong parang ID na to. Tingnan natin yung parang ID ito ticket. Ticket ba to? Ticket ba to ni Charis? Ticket nga siguro. Okay. Ticket siguro to papuntang Thailand. Oo nga, ticket nga. Oo. Ticket ba passport? Ticket. Papuntang Thailand ito. Okay. Anong ginagawa niya sa Thailand? Anong meron dun? Trabaho ba ng congressman na may pag-meeting sa Thailand? Pero party daw party drugs. Wala naman tayong makitang ewan ko kung totoo yan magpapasya dyan yung mga nanonood ng video ito. Ano pong maikukomento nyo sa issue na ito na itong si Sandro Marcos ay tawag dito, nagpupunta daw ng Thailand at doon daw nagpupulburon. At etong panawagan ng Malacanang na agarang aksyonan netong fake news daw laban kay Lisa Araneta Marcos at kay Marcos Jr. Na itong si Marcos Jr. daw ay nagpapabembang. Ano pong may kukomento niyo dyan? At dito sa usapang Cabral Files. So yan mga balateros, mga kabiyaya, bago nyo po lisanin ng aking video, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. The next performance will start momentarily.